Kung mahal mo ako, dapat alam mong kailangan ko kahit na hindi ko sabihin. Pinaniniwalaan niyo po ba yon? O baka nasabi niyo na ba yon sa iba? If you truly love me, then you should know what I need, even if I do not tell it to you. Kung mahal ka ng asawa mo, dapat alam niya kung kailan ka pagod, kailan ka gutom. Kung kilala mo ang iyong anak, dapat alam mo kung kailan siya depressed, kung kailan siya malungkot, kung kailan siya nangangailangan ng tulong. Kung mahal mo ang best friend mo, dapat alam mo kung kailan meron siyang problema. Totoo po ba talaga yon? That if you really love a person, then you should know the needs of that person, even if that person does not tell it to you. Sa totoo lang po, ito po ay isang patibong. Isa pong alamat ito. Mga kapatid, pag meron tayong kailangan nating sabihin sa iba. Bakit? Kasi tandaan niyo po, hindi tayo manghuhula. Amen? Kahit na mahal mo ang isang tao, kung hindi mo sasabihin sa kanya ang iyong pangangailangan, hindi niya mahuhulaan kung ano talaga ang kailangan mo. Pero tandaan niyo din po, wala tayong Bluetooth sa ating isip. Wala tayong antena sa ating mga utak. Kung meron kang kailangan, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo. Wala po tayong wifi para agad dumating sa iyo ang mensahe, ang gusto ng iba. Naiintindihan ko po na yung iba, ganito yung kanilang pag-iisip at pag-uugali. Bakit? Kasi nasanay tayo. Nung bata tayo, nung sanggol tayo, kahit na hindi tayo magsalita, tutulungan at tutulungan tayo ng ating mga magulang. Amen? Yun yung nakasanayan natin . Kahit na wala tayong sabihin, agad-agad alam ng ating mga magulang kung ano ang ating mga pangangailangan. Pero, tandaan niyo po ito, hindi na po tayo sanggol. Hindi na po tayo mga bata. Matatanda na tayo. You are no longer a baby. You are already grown up. At pasensya na po reminders, some of you are already old. Tatandaan nyo na. Marunong na kayong magsalita. Gamitin nyo po ang inyong mga salita. Dahil kung hindi mo sasabihin, hindi mauunawaan ng iba. If you want people to understand you, then speak up. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Ang Panginoon nakakabasa ng isip at puso. Alam naman yung pangangailangan nating lahat Hindi po ba? Pero bakit hindi po binibigay agad-agad ng Diyos yung ating pangangailangan, yung ating gusto? Kasi hinihintay niya na humiling tayo. Kaya nga po, itong tatay ng bata na may sakit at malapit ng mamatay, hindi siya nag-atubili na lumapit sa Panginoon. Nagpatulong, sabi, Panginoon, sumama ka sa akin. Pagalingin niyo po yung aking anak na may sakit. Tingnan niyo pong detalyeng ito Yung Panginoon nandito po sa Cana, Galilee. Yung may sakit nasa Capernaum. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yun? Yung Cana papunta po sa Capernaum. Kung lalakarin niyo po, it would take you the whole day, 24 hours. Napakalayo. Nire-request niya sa Diyos pero hindi siya nahiya kasi naniniwala siya na tutulungan siya ng Panginoon. Tingnan niyo naman po kung anong ginawa ng Diyos. Hindi siya sumama. Pero sinabi lang niya, dun sa salita niya, agad gumaling yung bata. May kapangyarihan ang ating mga salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. At kung tayo'y hihiling sa Diyos, tayo'y pagbibigyan niya. Kung sasabihin mo sa Diyos sa panalangin at lalong-lalo na kung ikaw ay nagtitiwala, naniniwala, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Alam ko po yung mga iba ayaw nang humiling. Bakit? Kasi nasaktan sila. Minsan nang humiling, hindi na pagbigyan. Kaya nga po, tahimik na lang. At anong nangyari sa kanilang katahimikan? Ito'y naging pader. My dear friends, please tear down your walls. Do not separate yourself from God. Be silent
Yes, before the Lord, but open your mind and heart to God. Believe the words of Jesus who tells us, ask and you shall receive. Remember this, my dear friends, that yes, good things comes to those who wait. Amen? But it is also true, good things comes to those who ask. If you will not ask, then no good thing will come to you. So, let us ask with confidence. Let us pray full of faith so that we can receive what we have asked for through Jesus our Lord.